Good evening, everyone. This is Mitch, and our devotions for tonight is from the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga ipinangaral ko sa inyo ay mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Kapag sinasabi ninyong kay Pablo ako o kay Apollos ako, hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? So, dito po sa talatang ito, people of the flesh pa. During that time, yung mga taga-Korinto, sila yung, pag sinabing taga-Korinto, sila kasi yung mga taong sobrang immorality. Yung nabubuhay sila sa inggitan, yung sila nagdedemandahan. Kumbaga sanggol pa kay Jesucristo, infants in Christ. Sanggol pa sa pananampalataya. So, katulad sila ng mga batang yun nasa isip lang yan, kasi yung mga bata, ang isip lang nila dumede pagka nagugutom sila. Kailangan bigyan lang sila ng gatas. Tsaka hindi sila pwedeng pakiusapan na wag nang magdedede. Na hindi sila pwedeng bigyan ng gatas. So, in short, alagain pa sila. So, kapag sinabi kasing taga-Korinto noong unang panahon, during that time, sila yung mga taong immoral people. Yung kinakasama nila, stepmother nila, ganyan yung mga tao doon. At sinasabing laman pa ang nasusunod. So, they are people of the flesh who are still infants in Christ. So, sila yung mga immature pa at yung iniintindi lang nila kung ano yung mga iniisip nila at nagkukos pa sila ng division. Ibig sabihin, may selosan na nagaganap sa loob ng church na pinagsisilosan yung kapatid nila sa pananampalataya na hindi sila katulad ng mature na sa pagiging Kristiyano or sa pananampalataya ay iisa yung mindset nila. Talagang brotherhood yung turingan nila at yung ang layunin nila ay magkaisa sila para sa kanilang simbahan. So, yung mga taong human flesh ay ang mga naisip nila or pinagpupukasan nila yung mga leader sa simbahan or mga pastor na iniidolo nila. So, ang lumalabas, nagiging loyal sila sa mga pastors nila at sa mga taong iniidolo nila. Hindi sila nagiging loyal sa ating Panginoon. So, ito yung mga taong natitisod at kaya sila nakakapag-backslide kasi hindi sila spirit lead. Kumbaga, hindi sila taong spiritual.
makalaman pa sila. Yung people of the flesh and fans of Christ. Noon, kaya sinabi ng Diyos na, sabi ni Apostle Pablo noon, sinabihan yung mga taga-Korinto kasi yung hindi sila makausap ng malaliman. Hindi pa sila pwedeng kausapin or pangaralan ng malalalim na pangaral, kundi yung mga simpleng aral lamang. At hindi pa sila nakakaunawa ng mga malalalim na pangangaral. Sila yung mga taong nag-iinggitan pa kasi noon, yung nag-aaway-away, at yun yung makakapagpatunay na sila ay makamundo pa. Namumuhay sila ayon sa laman at hindi sila, kumbaga wala silang pagkakasay at nagkakampi-kampihan. Yung problema, katulad ng pagpatol nila sa prostitute, yun yung makalaman. Kaya sabi ni Apostle Pablo, kailangan i-rebuke nila yung mga yung maging spirit-led sila. Yung hindi sila makalaman, hindi makamunto. At yun yung sign ng immature ng miyembro ng iglesia. Hindi sila nabubuhay pa sila sa human flesh. Kasi hindi sila makausap bilang spiritual people. Kasi yung pinapatakbo nila, yung nagpapatakbo sa kanila, hindi pa Santong Espiritu. Magkalaban kasi yung Santong Espiritu sa human flesh na sobrang makamundo. Kaya yun yung sinasabi ni Apostle Pablo sa kanila na sobrang basic yung pagiging makalaman. At sinusunod pa nila yung mga pagpatol sa mga prostitute, yung kinakasama nila, yung stepmother nila. Kaya kailangan maging peace spirit lead yung manaig sa kanila yung Santong Espiritu. Kaya kapag ikaw mature na Kristiyano, hindi na yung laman yung nasusunod sa'yo. Hindi yan na yung mga chismisan, hindi na yung naselosan, inggitan. So, yun yung makalaman. So, bilang mature na Kristiyano, pinangungunahan tayo ng Santong Espiritu. At hindi natin dapat pinag-uusapan yung buhay na may buhay, yung mga leaders natin. At hindi nagkakawatak-watak bilang kapatid sa pananampalataya. Mga mature na Kristiyano, hindi natin dapat tinitingnan na hiwa-hiwalay yung mga leaders, yung hindi mo tinitingnan na naiinggit ka sa kapwa mo, kapatid sa church. So, tayo ay isang katawan lamang sa ating Panginoon. Isang building lang. At, kumbaga, isang puno lang na sama-samang lumalago.